Guys, i-share na ko ang akong F2B category visa processing. So, me and my siblings were petitioned by our parents, by my mother, under F2B category sa US F2B category. It's like a family petition category for those unmarried children of permanent residents in the US. So, na-petition me ni mama, na-file among petition way back 2010. And then, really qualified me. It's called DQ. And 2010 to siya, no? And then, amo ang invitation letter for interview or to start our visa interview is naabot lang siya mga October 2023. So that long, 13 years mi nag-wait. Schedule me of medical November 2023. So mautong nagpa-Manila mi together kami tanan, akong anak, kuya nako, akong mga igsunog lang anak ko. So for kato siya November 2023 nagpa-medical mi, and sadly ako sa amo ang tatlo na maigsuon, akong kuya na sputomy, and then I don't know unsay nakita sa among x-ray. Ato nag-sputum collection me, nag-undergo me og sputum collection for 3 days na siya. Kabalo ba mo for 3 days, mamata mi og alas 2 sa kadlawon mo adto sa St. Luke's para ma-collect among sputum. As in 2 AM in the morning. 3 days na siya nga collection. Grabe na ang sacrifice. And then after sa sputum collection, magkuan pa mi, maghulat mi og 2 months para sa sputum result. And then in that kay pagka January time na para magbalik sa St. Luke's for immunization. So that means wala ko natawagan, wala ko nag-positive sa TV. So after nagbalik ko sa Manila, ako lang isa. It's my first time na nag-flight to Manila para magpa-immunization. And then niuli na pud ko og Jensen kay birthday sa ako ang babae. Tapos nibalik na pud ko Manila para sa akong interview, and that's it. Kanang nag-interview ko nga ako lang isa, nagadtog Manila, wala ko'y kauban, wala akong mga igsuon, so ako lang isa. So during interview, makakulba pero ang prayer works good. So before ko nag-adto dito sa sa embassy, nag-pray good ko, and I prepare myself mentally. Pero guys, mas dun sa ka-prepare kung ginakulba jud ka, mawala gyud imong gistadyan kay like interview na, no? And then the consul asked me, the pre-screener asked me pilay edad ni mamang. Mura akong na-black out. Memorize na ko iyang age, pero wala gyud nako natandaan iyang edad. Edad na ha, one number lang man ta, pero wala gyud nako siya natubag. So ako sa pre-screener, wait lang po sir, talaga sir, wait lang po. Kaysa akong may gina-compute na nako inani ang edad ni mamang, inani ang present date, pila ang iyang edad. So dugay kay ko nakatubag, and may na lang kay sa pre-screener pa to siya natabo, paano na lang sa consul. And then pag abot dito sa consul, ang pangutana lang niya is asa kinsa imong petitioner, unsa akong relationship sa petitioner, asa ang address na paadtuan ako sa US, inana mo nang pangutana sa consul. And then tapos na dayon ang consul na okay, siya gipang na niya ang mga anak, ang birthday sa ko anak, nagmali pa gid ko sa sobraan nga kulba ang kanang gipangutana ko unsang birthday ni JJ. So namali na kog tubag, tapos siya, what? Ano ko nga, alright. Okay, I'm so sorry. And tapos ang interview sa consul is mga 10 minutes ra, and then last part ni ana na dayon siya nga, congratulations, I will approve your visa. So nahuwasan gid ko, and that's it, no? Kanang basta nigawas ko visa, nagawas ko sa embassy na nagatulo akong luha. It's because like, wow, 13 years na-approve na good siya.
And nag-decide mi ni Piper na dapat muuli gid siya og February kay mulakaw mi og March. So if plano gid sa Ginoo, smooth lang kay tanan no. So pagka February ni uli si Piper, nakauli siya, gisugtan siya sa company na muuli ka ng time para makauban niya ang mga bata kay wala mi kabalo ano sa aming makulit Pilipinas kay very expensive ang tickets pa US gyud gabi. Diba kay nasputom man ko sa Pilipinas. So ang processing is pag-abot diri sa US, you will be like contacted sa i-contact ka sa City Health Department diri kung asa ka nga state, and then so na contact ko, blood test ko for TB and then gi-x-ray. So thankfully wala man negative tanan, and kato na and then nag-process na bayad na pud ko sa among green card. Above all no, ang Ginoo gid ang nagauban sa amo ang processing kay dili jud labi. I mean the stress, financial na gasto, ay ang financial na gastos grabe, kaayo na. So maulang na siya, mauna ang amo ang visa journey. That's it.